praise. Talapakan nga po natin ang buhay ng Diyos. Amen. So, pagpalang umaga po sa lahat. At muli ay atin pong ihahayag sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Amen po. So, sa oras na ito, ay atin pong pasalamatan ng Panginoon. Amen. Ang sabi po dito sa unang Kronika 16 verse 8. Ang sabi niya, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Amen? Ang sabi po niya, magpasalamat daw po kay Yahweh. Amen? At tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Amen? So mabuti po ang Panginoon, napakaganda ng mga mensahe ng Diyos. Tayo po talaga ay lagi po magpasalamat sa Diyos at atin pong ipapaalam kung ano po yung mga kahangahangang ginawa niya, mga magagandang bagay, amen, na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sa buong isang linggo na nagdaan, amen, tayo man po pinagpala, sabi po niya, ipaalam daw po amen. Hindi lang po sa pagpapala mabubuting bagay, pagpasalamat sa Diyos. Amen? Maging po yung mga hindi magaganda ay atin din po pagpasalamat sa Panginoon dahil po pinahintulutan po ng Diyos yan. Dahil para na sa atin, dahil para po tayo ay tumatag, tumibay sa Kanya. Amen? Sa Kanyang mga gawain. Amen po? So, sino po mauna magpasalamat sa Diyos? Sige po, papalakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Jonalisa. Amen. Napagpalang umaga po sa ating lahat at isang pribilehiyo po na ako po ay makapagpasalamat una higit sa Diyos na buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa tunay na napakabuti po ng Panginoong Diyos na kung saan ay pinagaling niya talaga yung aking tatay. Amen. Isipin na natin iba po. Talaga po tayo po hindi mananampalataya. Doon po tayo lagi nakatingin sa mga nakikita, di ba po? Pero dahil po tayo mananampalataya, doon po tayo nakatingin sa mga bagay na gagawin at ginagawa ng Diyos sa buhay ng aking tatay. Amen. At ako po ay nagpapasalamat pa rin po ng lubos sa Diyos kasi sa isang lingkong mga pag-iingan sa mga ibalang pagpapala, ang pakabuti po ng Panginoon sa buhay ko, sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng aking asawa, yung mga pagpapala ay tunay nga po namin nararanasan. Amen na, hallelujah, talagang minsan kapag talaga po pag wala tayo sa Diyos, isipin natin na, di ba ang hirap po ng buhay, sa pamimira, napakahirap po ng pamimira pag wala tayo sa Diyos. Pero alam niyo po pala, mga kapatid sa pananampalataya, pag tayo po pala talaga yung nasa Diyos, ang pagpapala po pala talaga, nandyan na talaga ang pagpapala. Maniwala tayo, maniwala lang po pala talaga tayo at lumapit sa Diyos, kasi siya po talaga pala ang mahihawak ng yung may mga kasalapi, pananalapi. Tingnan niyo po, kumbaga pag wala po sa Diyos, napakabigat ng pamumuhay, napakahirap. Dahil nga yung bilhin, napakataas. Pero pag nasa Diyos ka po, siya ang bahala kasi nandun ka na po nakatingin, hindi ka na po nakatingin doon sa mga bagay na kung ano lang yung kailangan mo. Dahil kung di ba pag wala po tayo sa Diyos, yung mga hindi natin kailangan, big tayo ng bili. Pero pag tayo po nasa Diyos, yung mga pangangailangan lang natin yung ating binibili. At dahil nga po nakikita ng Diyos na yun lang yung binibili natin, yung kailangan natin, nandiyan po pinagpapala niya tayo kasi nakikita niya na iniingatan natin yung mga pagpapalang ibinibigay niya po sa atin. At yun, napakabuti po ng Panginoon at salamat po sa isang linggong pag-iingat sa buhay ng aking anak, ng aking asawa, at hindi sa lahat po talaga sa buhay ng aking tatay at sa Diyos po lahat ng kapulihan. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng Dilapinya family, no? Bagamat talaga, mayroon po talagang mga sakit karamdaman, pero alam naman po natin na tayo pinanampalataya sa Diyos na 2 Corinthians 5:7, kung hindi po ako nagkamali ay live by faith, not by sight. Amen po, hindi po tayo nabubuhay. Amen. Sa mga nagbagay na nakikita, doon po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Amen po. At sa Matthew 6:33, alam naman po natin, unahin lamang po natin ang Diyos, ang karayan ng Diyos at ang kanyang kalooban, kaya atin pong susundin at ang lahat ng bagay ay kanya pong idaragdag. Amen po. Purihin ng Diyos na buhay. Amen. Sino pa po? Magpapasalamat. Sige po nga, Mamila. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sa kanyang buhay, napakabuti ng Diyos sa araw na ito. Amen!
God is good? Alright. Talagang mabuti ang Diyos sa ating mga bayan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ng Pilipos 4:4, magalit daw kayo lagi. Sabi ko nung bago pa ako sa Panginoon, magalit lagi. Mabuti mga magalit sabi ko siya. Pero matututunan din natin sa tamang kalang mga kapatid. Naalala nung nagagalak ko sa Panginoon kasi ang anak aking ako nasa ospital. Talagang galat na galat ang puso ko. Kasi sabi ni ate, sabi ko, nanay, pinagaling na siya ni Lord. Sabi ko, anak, pinagaling na ni Lord. Kasi ang anak ko, hindi pa naman pala kaya si Ate Bea. Pero yung aking anak nasa Mindanao, pansamantalang nandun sa Mindanao, kasama yung ating pastor. Nung sa Mindanao, tumutukot siya doon, nagpapalit siya doon, hindi pa lang. Talagang, ano talaga siya, bite talaga siya naniniwala. Kaming dalawa, manangpalataya anak ko. Alam niyo mga anak, mga kapatid, ang buhay namin mag-ina talagang andun, katugunan ng Diyos. Kasi alam niyo, ang mga anak ko, mga anong baguhan, mga kapitbaguhan sa tugulan, may anak akong inaaral ni Lord. Si Lord nagpapaaral sa buhay anak ko bunso, si Ate Elizabeth Laruya. Nandun pa samantalang kasama niya ating mahal pastora sa Mindanao, kasi may kabayan kayo sa Mindanao. Inaaral sila ni Lord kung nagpapaaral sa kanya si Atty. Angel. Lalo na pagkabutin Diyos, kamay talaga ng Lord. Fourth year college na siya, galing siya sa April. Talagang mabuti talaga Diyos. Ang asawa ko, walang trabaho, ang trabaho niya pa-extended driver. Talagang andun ang kabutin ng Diyos. Saka yung mga pangalangan namin, si Lord nang bahala sa Panginoon niya, hindi siya tumutukod sa aming Panginoon, bagamat may anak ito sa amin nakatapos, pero nag-asawa siya. Pero hindi tayo doon nakatingin. Sa kayo lang talaga tayo magtiwala, mananampalataya kasi ang Diyos naman natin mayaman. Sa Diyos pang kapurihan, baka masama. Praise God, no? Talagang ang grasya ng Diyos ay lagi po naroon. Amen? Lagi pong pinaparating ng Diyos yung kanyang pagpapala, lalo-lalo na po doon sa kanyang anak na bunso, na talagang, alam niyo po, napakahirap po nung pinagsabay yung ministry at pag-aaral. Nakikita ko po yung effort niya, yung kanyang talaga, amen, sabi ko nga, napakapalad ng batang ito. Amen. Salamat sa Panginoon, no? Dahil ang buhay talagang, di ba, si Apostol Pablo nga, di ba, marami siya talagang dinanas na sobrang hirap, pero dahil sa Diyos, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, amen, talagang lahat po talaga ay kanya pong napagtagumpayan hanggang po siya ay mamatay. Amen po. So para si Jesus Christ din po, no, talagang marami din po siyang pinagdaanan, for dahil sa pagmamahal niya sa atin, ay kanya po yung tiniis. Amen po. Maraming salamat sa Panginoon. No, meron pa po? Sige po, Mama Mary. Praise the Lord. Malungkot po ba ang lahat? Kung kayo malungkot, masaya po tayo. Pagpala ko bata po sa lahat, higit sa Panginoon, ako yung lubos na nagagalak sa Lord. Sabi nga kanina, mahirap daw ang buhay. Siguro sa wala sa Lord, mahirap talaga, pero pag ikaw ay nasa Panginoon, ang Diyos hindi nagpapabaya eh. Amen. Ano ba ang buwan? August pa lang. Ano pa lang, July pa lang, nag-aano na yung hanap buhay ko sa rice mill. So, ibig sabihin, talagang kung wala kang maniniwala sa Diyos, nag-aalala ka na sa mga maraming bagay. Siyempre, marami kang bayarin, di ba? Malaki yung nagiging budget mo sa loob ng isang buwan na marami kang gastusin na iniisip, pero hanggang sa ngayon, wala akong hanap buhay sa rice mill. January pa lang. Kung bilang Diyos, ang isang bagay lang na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Once pala naniwala ka sa Diyos at sumunod ka sa Kanyang mga sinasabi, nagpupukas daw ng mga durunga ng papala ang Diyos. So hindi man siya totally pera, pero maraming paraan ng Diyos para matutunan mo kung ano-anong klaseng hanap buhay ang pwede mong pasukin para makasurvive ka sa araw-araw. Amen po ba? Amen. So maraming talentong ibinigay ang Diyos sa buhay ko. Salamat sa Panginoon. Kaya, kahit wala man akong stable na hanap buhay ngayon, patuloy na nagpo-provide ang Lord sa mga kaalaman na itinuro niya sa akin. At kahit kailan hindi niya pinaranas na magutungan ang aking pamilya. Diba, hindi naman ako pumapayat.
Amen. Patunayan na pag nasa Diyos ka, lagi ka lang napayapa araw-araw. Maraming salamat sa kabutihan ng Diyos sa aming pagkakataon. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos sa buhay ni Mama Mers. Amen po. At sabi po sa Philippians 4:6 na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Amen. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, amen po. Lagi po natin yan dahil talaga kung mayroon tayong kailangan, so, lagi po tayo manalangin. At sabi po sa Matthew 7:7 na humingi kayo at kayo bibigyan. Tumatok kayo at kayo ipagbubuksan. So hindi po talaga tayo bibiguin ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Basta po tayo humingi at manalangin at may pasasalamat sa Kanya. Amen po? So, okay na po ba sa girls? Wala na po. Sige boys. Boys pala. Sige boys. Sige po, Kuya Junel. Amen po. Praise God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-ibig at sa lakas na patuloy binibigay sa akin sa kabila ng pag-ibig pagkabalatan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa karagdagang kaarawan sa Happy karagdagang birthday. taon sa buhay ko. And I pray na all years sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon kasi patuloy tayo binibigyan ng lakas ng Panginoon. Ito lang ang pasalamat. Praise God, no? Salamat sa Diyos. Amen. Sa pagkahirang ng ating, amen, naging worship leader, tuloy siya bigla. Amen po. At alam naman po natin, di ba, ang ating buhay, di ba, sa Isaiah 43 verse 7, kung hindi po ako nagkamali ay, tayo daw po ay nilalang ng Diyos para daw po atin daw po siyang parangalan. Amen. Amen po. Kaya po, ang kanyang buhay, amen, maawit sa Diyos, amen, kaya po ang Diyos ay napaparangalan. Amen po. So, Daddy Jose, sige po. Purihin ang Diyos na buhay, palakpakan natin ang Diyos na buhay sa kanyang buhay. God is good. All the time. Mabuti pa ang Diyos. Amen. So, salamat sa Panginoon, dahil unang-una, lagi natin pasalamatan ng Diyos sa buhay natin. Sa aking buhay, ako nagpapasalamat kahit wala akong trabaho, kumakain, humihinga, binibigyan lakas. Ang kalakasan ay nawawala, ang kagandahan ay nawawala rin niya kumukupas. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Amen. Lagi natin isipin, huwag tayong manatili sa hindi natin nakikita. Manatili tayo na buhay humihinga. Dahil ang mahalaga sa tao ay humihinga ka. Kung hindi ka makakalakad, wala kwenta ang buhay. Ang pera, nandyan lang yan. Ang trabaho, nandyan lang yan. Subalit, pagtagayin mo ang Diyos na iniingatan ka, Amen. binibigyan ng pagkakataon mabuhay ka at huminga. Amen. So, huwag tayong masyadong mag-focus sa ating mga pinta ng laman sa mundong ito dahil sabi nga sa Matthew 12:24, lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang marami, subalit ang manatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Ako nagpapasalamat pa rin dahil yung bahay namin natapos na, nalagay ko na ng bubong, natapaka ng loob. Kahit wala akong trabaho, siyempre may sideline, kumikita rin ako. So, pinapasalamat ako mga Diyos at higit sa lahat, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Salamat din. Purihin po ang Diyos na buhay, sa buhay ni Daddy Jose. May bubong na pala. Tunay po na buhay ang Diyos sa Jesus My Life. Amen. Dahil sabi po, muli sa Philippians 4:19, amen? So, sabi po dito, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya sa lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen Amen. po, sa pananatili natin sa Panginoon. Amen. Tunay po na Kanya pong ibibigay ang lahat po ng ating pangangailangan. Amen. Amen po. So, meron pa po, boys. Sige po, Bradley. Napaka natin ang Diyos ng buhay sa inyong buhay. Amen. Salamat po sa Diyos. Isa naman pong pribileyo na ako po magpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan po ng Diyos. Amen. At pinagpapasalamat ko po sa Diyos yung
isang linggo pagkabay, pag-iingat sa aking buhay, kasama ang pamilya. Nilalayo niya po kami sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa aking karamdaman. At ako po lubos din na nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin. Amen. Sa akin pong trabaho na talaga pong nararamdaman ko po, naranasan ko po yung pagsama ng Diyos sa aking buhay. Amen. Kahit po sa rice mill, pag ako nagtatrabaho, dama ko po doon yung pagsama ng Diyos sa akin po repair, sa patuloy ko sa electronics. Talaga pong naranasan ko doon yung kabutihan ng Diyos na patuloy po siyang magpapadala ng mga awak po upang maging talaga ng pagpapala sa amin, upang matutunan po yung aming mga kailangan sa araw-araw. At yan po ang labis ko po nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga po pag-aral ng media ako makakapagpasalamat. Parang iba po yung pakalaman po kasi po gusto ko po lagi nakakarangalan ng Diyos. Amen. Lagi po nakatalim sa akin isip yung Isaiah 43:21. Amen. Nilala ko sila upang maging aking bayan, upang ako nila lagi papurihan. Kaya naman po yung lagi yung po lagi yung gusto ko sa aking buhay na napaparangalan ko po lagi ang Diyos sa akin po mga nakakausap. Amen. At sa lahat po sa mga ginagawa ko, gusto ko po lagi ang Diyos na napaparangalan. Kaya ako sa lahat po ng mga ginagawa ko sa repair at sa lahat po ng mga bagay na pinagkaloob sa akin ng Diyos, gusto ko po lagi siya po yung napaparangalan sa aking buhay. Kasi siya lang po talaga yung may gawa sa lahat ng bagay pag sa aking buhay. Kaya sa kanya po lagi yung papuri upang tayo po lalo niyang pagpalain sa bawat aspeto ng ating buhay. Amen. Sa mga material na bagay at higit sa lahat sa kapayapaan. At sa lahat po ng mga mabuting bagay na mabuti po talaga ng Diyos. Kaya po, patuloy lang po tayong magmahal sa Panginoon at magpatuloy sa Kanya. Upang lahat po ng mga biyaya at pagpapala ay patuloy po natin maranasan. At kailangan po sa Diyos po lahat ang kapurihan. Amen. Amen po. So, alam naman po natin na ang Diyos, mabuti talaga sa buhay ni Bradlets. Na, di ba, ang sabi po doon sa kawikaan, ang tao daw po ang nagbabala, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Amen po, lahat po ng ating balak, lahat po ng ating layunin, ay ang Diyos po yun ang nagpapatupad. Amen po. At sa 3, pagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen po, mabuti po ang Diyos sa buhay ni Bradlets. Amen po. At sorry po na huli po yung pag-welcome kay Mami Marilyn. So, Mami Marilyn, welcome po kayo sa Jesus My Life. Amen po. At tinadhana na po nakakarating kayo dito, lahat po ay pinangyayari ng Diyos. Amen po. Sa Panaghoy 3:37, ang sabi po doon ng Diyos na lahat ng bagay po ay kanya po pinahintulutan na mangyari. Amen po. Kaya po hindi po aksidente na kayo po narito. May purpose po ang Panginoon kung bakit po kayo na nakarating sa aming church. Mahal po namin kayo sa Jesus My Life. Welcome po kayo. Mahal po kayo ng Panginoon. At yun lamang po, ibibigay ko na po kayo sa susunod na gawain sa mga pangako ng Diyos sa buhay ni Brad Boy.